Good morning guys. Ayun, wala akong pasok ngayon. Nandito na yung parents ni Nika and ni Nika, si mama tsaka si papa. Si mama, 3 taon na rin, hindi ko nakita. Ayun, so nandito sila, parents ni Nika. So magsagot-sagot tayo ng mga tanong. Aga pa kasi, baka ma-istorbo sila. Kaya medyo mahina yung boses ko. So yun. Kamusta kayo? Medyo may extend yung yung orientation ko. Kasi hindi pa ako sanay, hindi ko nature talaga to. Pero kinakaya naman. Hindi siya stress, medyo marami lang pasikot-sikot sa sa Cerner. So, yun lang mabibigay kong update sa sa work. Actually, medyo kaya nga nag-request ako na i-extend yung work yung ko. Kaya sabi na lang, okay, naintindihan namin, dahil pasikot-sikot talaga yan. So, yun. Naman tayo. Pagbigyan naman tayo. Hindi ko na masundan, no? Mag-random lang ako. Random na may mga nagtatanong magkano ang upa dito sa lugar namin. Kung nasa kami dito sa Maryland, it ranges from $1,600 hanggang $2,500 per month. Depende sa hinahanap yung number ng bedroom. Of course, mas malaki ang scale, mas malaki ang price. Pero alam nyo, medyo nalula ako ng umpisa kasi magkano lang inabayaran namin sa Alabama nun. Kami ni Nika. Townhouse na yun 3 bed. 2.5 bath. Sipin nyo, wala pang 1,000 yun. Dito, malaking malaking higop na yun sa sa sahod. Pero of course, naisip naman namin, ano ba pinagpalit namin? Of course, yung convenience ng binibigay na itong lugar na to. So, ito, may nagtatanong, si JV USA, Sir, ko lang napanood itong vlog nyo about sa interview and very informative. Ito yung interview dun, sinare yung experience namin dun sa embassy interview namin sa Pinas. Papunta dito sa US. Kaya lang po, ask ko lang, bakit po ganun ang statement ng consul officer nyo? Tagtagal po ba ang stay nyo sa US nung tourist pa kayo? I mean, na-maximize nyo ba yung 6 months stay nyo doon? Kaya ganun. Sorry po sa question and thanks in advance po sa reply nyo. Actually, kung di nyo pa napapanood yun, naalala ko lang yung consul namin noon. Nakita yung record namin ni Nika na meron kaming stay na more than 3 months nung tourist visa pa lang kami. Well, parang medyo sila, mabusisi sila sa travel records, travel history, lalo na kung nakapag-travel ka na sa Amerika. Walang mintis yun guys, kung sino nanonood dito na papunta pa lang sa US, nag-aantay ng visa interview, na embassy interview, i-ready nyo yung sarili nyo kasi kung meron kayong history ng travel sa Amerika na nagstay kayo more than 3 months lang, hindi ko naman na-maximize yung 6 months ko, pero meron akong 5 months. Yun, tinanong ako ng consul, parang ang sama ng tingin sa akin parang para akong nasa Quadcom tinanong niya ako, saan ka nag-stay doon? Parang, sa pinsan ko, sa LA. Recent ko. Sabi niya, who did you work as a caregiver for? So, parang nasyak ako doon. Parang, yung sabi mo, parang napapaganon ako. Alam niyo, sabi ko sa kanya. Sabi ko na lang, Your Honor, I invoke my right against self-incrimination because anything na sasabihin ko po dito is might use against me.
sinabi ko lang no. I only traveled to United States for travel, for vacation. Sabi nila, sino gumastos ng stay mo doon? 5 months? Sigurado ubos na pera mo nun. Sinong sa'yo? Sabi ko, yung pinsan ko. Oh, they are that generous. Sabi nila, gano'n. Parang alam mo parang sa ating Pinoy, hindi tayo sanay na ma-judge ng ganun. Parang, bakit ba? Isang kultura namin yun eh. Kung tayo naman makaipon, di ba? Sila naman papapasyalin natin. Sila naman isi-shoulder natin. So, ganun. Tapos, paano patayo-tayo yung konsul, patingin-tingin dun sa siguro, parang hinuhuli niya. Kung aaminin mo na gumawa ka ng illegal sa Amerika, which is nagtrabaho ka na hindi ka naman na under the table ka sa Amerika. Yun ang gusto niyang hulihin eh. So yun lang naman yun. So sana sir nasagot ko yung tanong nyo. And welcome pala dito yung mga bagong nanonood. Ako po si Mogo Marv. Gumagawa po ako mga vlogs, lalo na sa mga nurses na interested na pumunta dito sa Amerika, at pinapakita po namin kung anong buhay dito, at nagbibigay pa tayo ng mga konting advices para sa mga nurses na pupunta dito, para may idea kaya kung paano gaano katagal, ano yung proseso na pag-migrate dito at mag-work dito bilang a registered nurse. May nagsabi dito, si Nurse MJ, gusto ko lang share yung sinabi niya. Yung medyo nainis ako dun sa yung car, napanood nyo na ba yun, yung car registration? Dami pasikot na 3 balik yata ako. May kulang lang akong 1 o 2. Gusto akong set ng appointment na sa ibang araw. Excuse me. Nakakainis guys, sobrang nakakainis. Sabi ni Nurse MJ, pros and cons of a liberal state. Sorry, not being political. O kaya disclaimer guys wala tayong political. Hindi rin ako I do not participate in any political discussion guys. I respect each other's party. Opinion niya yan eh. So, ito sabi niya, kahit dito sa California, medyo masungit din ang mga government officials. It's like hindi sila happy sa trabaho nila at ang daming red tape. Yung medyo pahirapan at pakipot ba. Nakakainis ng konti, pero pag compare mo sa Pinas, malayo pa rin. Tama nga naman, malayo pa rin. Doon parang you're trying to pull teeth or pass through an eye of a needle. Pag sa process ng government agency, tapos dapat may padulas pa if you want it to be expedited. Pag sinabi nila na madali lang yan, matakot ka na, cause it will cost you a lot and madali in time frame to them. Does not mean in days, but in months to years. Alam niyo, nagulat lang naman kami sa sa proseso dito ng yung pag-register ng sasakyan. Ang nila, ang awang ko, parang masyado silang boss. Ano mo yun, parang hindi ka nga wini-welcome dito sa state eh. Ba't nandito ka? Parang gano'n ang tingin nila eh.
Ako lang yun, pakiramdam ko lang yun. Tapos, meron ka na ba nito? Parang ganun eh. Meron ka ba yan? Meron ka ba yan? Hindi pwede to, hindi pwede to. Ang experience ko doon na nakakainis doon yung kay Nika. Yung siya na yung nagpaparegister. Hiningan siya ng 2 proof of ng address. Meron na kaming hindi pa kasi namin na-update yung mga ibang address namin kaya maigpit sila sa ganun. Pero meron na kaming library card. May letter doon na yun ang ginamit ng address. Tapos yung yung ako kasi yung principal ng ng insurance policy namin ni Nika sa car. Tapos naka-add siya doon as driver. Parang sabi pa nga noon guys, kay Nika, parang anybody can do this na ilalagay lang yung pangalan dito. Ano yun? Parang tangingat lang eh. Sorry pasensya na sa word Parang ewan lang. Parang kung ako yung nandun, sasabihin ko na gusto niya tawagan mo yung insurance namin, i-verify mo kung kasama siya sa policy ko. Kasi alangan naman kumuha kami ng tig-isa kung pwede naman magkasama sa isa. Diba? Ewan ko ba? Pero tinanggap naman. Gusto lang niya mag-comment ng ganun na parang kahit sino pwedeng gawin yun. Na isusulat lang yung pangalan dito. Parang, kung gawin ko kaya, baguhin ko. Diba? Sabihin ko kaya sa kanya, anybody can, fake a driver's insurance or, yun nga, car insurance. Gawa ka lang ng template mumukhang totoo diba? Sasabihin niya na anybody can just type a name under their policy. Parang ewan. Sabi ni Hazel Cabrera, hindi ka na hospital sir, what made you decide to change of environment? Gusto ko sana lumayo sa katoksikan pero parang ngayon gusto kong bumalik kasi yun ang alam kong gawin. And then namimiss ko lang yung nature sa ER. Ang bilis ng turnover. Pag meron kang pasyenteng medyo alam mo yun, hindi naman maiiwasan hindi na natin kailangan i-sugarcoat ito. Alam niyo naman tayo ng mga nurses yung mga bedside nurses. Sa buong 12-hour shift natin, merong pasyente na parang ayaw nating ulit balikan. Kung sino man hindi po nurses dito nanonood, pasensya, pero of course tao lang naman din kami. Pag naramdaman namin na parang medyo masakit yung sa amin, sa trato sa amin, diba mahirapan din kami extend ng care. Nahirapan din kami. Diba? Parang tao rin naman kami. Natural naman sa amin makaramdam na parang ayoko na bumalik doon. Isipin mo 12 oras mo yung nahawakan. And baka bukas siya ulit pasyente mo. Yun na mahirap sa mga med-surg floor. Ang namimiss ko lang sa ER. Ayan, papasok sila. Kasi nakakonsentrate sila dun sa nila. Yung talagang complaint nila. Masakit ang tiyan. Kunyari ganun. Sige, umpisahan mo lang yung workup ng doktor. Titignan. Blood work. Pwede CT scan. X-ray. O Pag natapos yun, tapos na. Kung hindi pa dun ma-resolve, tatransfer mo na yun. I-admit na yun sa hospital. Hindi na ikaw yun. Naalis na yun. Kuha ka na naman ibang pasyente. Pero of course, hindi naman ibig sabihin na nasa ER ka ganun. Well, ganun yung turnover. Pero hindi naman ibig sabihin ganun kasimple yung na palit. Hindi. Magulo doon sa ER. Which is, yun ang hindi ko namimiss. Yung magulo doon, yung overwhelm ka ba. Kumbaga parang busy ka na nga, ma-overwhelm ka pa. Kasi, ang hindi ko namimiss sa ER, yung tipong busy ka na sa mga workup na ginagawa mo.
Tapos may papasok na ambulansya na alam mo nag-aagaw buhay na. Tapos ano mo pala yun, pasyente mo pala yun. Sa'yo pala ilalagay yun. So ikaw parang, alam mo yun, may momentum ka na matatapos mo na yung mga workup ng ibang pasyente mo. Tapos ipa-prioritize mo yun, magligtas ng buhay. Yung dadating na mas mataas sa acuity. So yun. What made me to decide? Tatry kong lunukin yung mga sinabi ko na sa mga ibang kasama ko na sabi ko kailangan ko naman, medyo tumatanda na ako medyo routine na yung trabaho. So nandito na ako, medyo hirap ng konti kasi sinasanay ko yung nature ng mga med-surg eh. Hindi talaga madali. Pero mas hindi madali doon sa overwhelming na lugar na hindi siya routine at andun sa ER Kunyari, ikaw ang pasyente ko. Siyempre nag-i-expect ka na, matatapos na yung nurse. Bibigay na lang ng gamot. Pero bigla ako mawawala kasi meron kailangan kaming iligtas na andun, nagko-code. May CCPR kami. Diba? As a patient, malaking yun, parang maiinis ka. Diba? Kung hindi mo alam yung galawan sa ER, kung hindi mo alam yung nature sa ER, maiinis ka. Yung parang maiinis ka sa trato sa'yo ng hospital, o maiinis ka sa service ng hospital. Yung nurse kanina, dinadraw niya lang sabi niya babalikan niya ako for pain medicine, biglang nawala. 30 minutes na ako nag-aantay, pero hindi niya alam, may pinaprioritize na pasyente. So minsan ayoko na yung ganung pakiramdam para sa mga pasyente. Diba? Pwede nga ako siguro, guys, ewan ko kung ganito pa rin ako in the next 3 to 6 months, baka maghanap ako ng freestanding ER or advanced urgent care. Kasi masaya ako sa patusok-tusok tapos work up mga ganun Naalala ko nasa care track ako or fast track namin, favorite ko talaga doon. Ang dami sa amin ayaw doon kasi lakad ka ng lakad. Of course, lakad ka ng lakad kasi gawin mo lahat ng room, mga workup nila. Ikaw lang mag-isa na nurse na nagtatrabaho doon. Kasama mo nurse practitioner. Yun, namimiss ko yun. Sabi ni nurse photographer kasi sabi ko, diba, sa mga latest na mga video ko, natuto na ako maglagay ng barrier cream. Sabi niya barrier cream, natawa ako, pero hindi tayo nagsisave ng hindi ko magets yan. Oo. Alam niyo guys, dito ko na-appreciate talaga maglagay ng sa mga abdominal folds, yung mga MASD, sino bang mga may dyan, may mga redness, parang hindi sila magka-rashes kasi talagang harbor talaga yun ng ng moisture, magkakaroon ng bacteria, magkakaroon ng rashes, kaya paprotektahan mo yung skin nila. Well, yun na mga priority ng mga kasi matagal sila talaga mga pasyente sa bedside, sa room kaya poprotektahan mo yung nila, condition ng mga skin nila, mga ganun. Palitan mo yung mga nila, mga Mepilex, mga ganun. Hindi ko lang na-enjoy yung yung pag may admit na, ang daming proseso dito. May mga tinatanong pa nga dito Ewan ko, siguro social worker question yun. Pero kami na nagtatanong Disclaimer hindi ako nagbibigay ng pangalan ng hospital Pasensya na kayo guys Kung alam nyo kung saan kami nag-work, just keep it to yourselves.
may tanong kasi doon na na have you ever had any problems regarding with pests, rodents that is slowly destroying your house? Mga ganun, parang ang tatanong ko ng mga living conditions nila. Are you still up to date with your utility bills? Do you have any financial problems paying your utilities? Kaya yung mga pasyente parang ba't tinatanong yan? Alam mo yun, parang wala naman mga ibang pwedeng sabihin na sorry, it's part of the admission questions. Siguro para ma-assess ng kasi rehab nga kami. Para alam ng mga social worker na maayos yung babalikan nilang tirahan at safe na environment para alam mo yun, kaka-recover lang ng pasyente tapos babalik sa magulong tirahan. Hindi, baka ma-hospital ulit yun, diba? Siguro ganun ang pag-iisip nila. Sabi ni Michelle AF, maning-mani sa yan. Michelle, maning-mani lang sa akin dito mag blood draw. Pero yung sa system medyo kailangan pa talagang sanayin. Shedrick Brul 2455 sabi na, sir, tanong lang, ba't di kayo nag-ER ulit? Less stressful ba compared sa ER? I mean, hindi siya sa less stressful, no? Yung stress di mo talaga may iwasan yan maski nasang unit ka eh. Sino agree dyan? Ako agree ako doon, maski isang unit ka. Merong ibang level ng difficulty talaga in terms ng sa workflow nila. Ang pinagpalit ko talaga sa ER ay ayoko na ng overwhelming na pakiramdam. Less stressful, sabihin na lang natin, wag na natin gamitin yung less stressful, no? Mas siya, less na overwhelming. Hindi halos di ka makakaramdam ng ganun. Ma-overwhelm ka lang siguro sa ganitong unit kapag meron kang hindi alam kung nasan nakalagay itong mga gamit na to. Kaya mahalagang malaman kung nasan nakatago yung mga gamit na mga mahal. Med-surg pa rin ito eh. Kumbaga parang ang daming specialty ng med-surg. May med-surg na nephro, may med-surg na cardiac, tele. Siguro ito I would consider med-surg rehab. Yan. So routine na dito. Kaya medyo mas less ang worry mo dito kasi mostly ng mga patients dito are ambulatory or with assistive device. Walking with assistive device. At ina-update ng mga therapy kung meron silang anong klaseng assist. Yung tinatawag na minimal assist. Pag minimal assist hindi mo sila kailangan tulungan na as in parang halos sila gumagawa. Pag moderate assist parang medyo kaya na nila pero 50-50 ang tulungan nyo. 50% kikilos ang pasyente, 50% kailangan mo siyang effortan ng pag-guard dun sa niya, gate belt, ang ganun. Lalagay ng mga PT yun eh. Sila nag-a-assess eh. Patient toileting, paano bang the best na assistance para sa pasyente. So ikaw, andun na yung guide mo. Tuturo na sa'yo paano mag-assist. Actually, ang ganda ng rehab kasi para sa akin eye-opener siya sa buhay ng matatanda. Kung paano mo proper na paano pag-assist ng mga elderly na may mga injury na nagre-recover. Yan. Actually maganda siya, guys, maganda. Ako, aminado ako, hindi ako magaling mag-alaga ng mga gerya. Pero ito yung mundong yun. Kasi tumatanda na rin ako, tumatanda na tayo. Papunta na rin doon mga magulang natin, diba? So ako nagkakaroon ako ng idea parang ganito pala paano sila tulungan, ganun.
ay JURN88, the JURN88. Baka kailangan mo lang mag part-time sa ER kahit once a month. Ay, gusto ko yun. Para naman medyo buhay pa yung skills. Actually guys, okay kaya yun? Sa tingin nyo, comment nga kayo kung tama bang gawin yun na mag part-time ako sa ER. Ako parang feeling ko pwede rin para para buhay yung skills, na maintain ko yung skills ko sa ER, which is 'di ba mga blood, mga IV, mga workup, yung pag-a-assess ng emergent nakakita ka ng mabilis na heart rate, tatapikin mo na yung doktor, uy, SVT yun, mag ba tayo, conscious date na ba natin yan, lagi ba tayo cardizem, dali cardizem. Uy, si Tim Perez Vlog, shout out. Uy, kung di nyo kilala si Tim Perez Vlog, panoorin nyo rin mga vlogs nila. Mga journey rin sila US journey rin. Panoorin nyo rin sila. Nandito sila sa Maryland din, pero nasa Baltimore County, which is parang 40 to 1 hour drive din ba? Sabi niya, nurse, nice sir, Marbs new video, pasyal kami dyan, meet tayo, paano kayo makakontakt sa Jollibee Silver Spring kami this Sunday, baka pwede kayo. Jollibee, sige, Jollibee tayo, pwede rin. Well, nag-reply na rin naman ako kay Marian, Sabi ko, mag-message ka dun sa page ko sa Facebook. Coordinate natin yan. Sabi ni Arakadabra, ano ba yan? Ba't nyo naman ako ba't naman gusto nyo akong bumalik sa ER? Ako namimiss ko, pero parang wala akong parang will na bumalik. Kung babalik man ako, yung dati na lang sa hospital na saan ako nanggaling, kasi alam ko na doon, maski skip ko na siguro yung orientation. Huwag nyo na ako i-orient, alam ko na dito, alam ko pa. Sabi ni Arakadabra, iba pa rin ang ER sir, hindi routine at exciting, tsaka masaya mag-endorsement yan, isa lang ma-endorse mo, pag naswerte wala. Pwede lahat na discharge o ma-admit bago mag-shift change. Actually, yun yung namimiss ko. Meron ako kasama dito sa rehab. Para siyang Chinese na bago din. Solo na siya. ER nurse din siya noon. Sabi ko nung kasama ko, hey, do you miss the ER type of giving report? Yeah, sabi niya, it wouldn't take more than 3 minutes for you to finish your report. Sabi ko sa kanya, parang okay, like this, hey, this patient is alive. She has 20 gauge at right AC. I give Dilaudid and Zofran, and she feels fine. She's gonna be dispo. Her labs look good. Yeah, I miss that. Sabi niya actually, yeah, exciting nga ang ER. Kung ikaw ba yung tipong tao na ayaw ng routine. Pero ako, siguro, fulfill ko lang din yung parang hinahanap ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, try ko naman din kaya mag-routine. Para kasing, tama na yung 3 years na 3 years na stress. Ang namimiss ko sa ER, ganun nga. At saka masasaya mga nurses sa ER. Hindi ko sinasabi na hindi masasaya yung mga nakasama ko. Hindi, iba yung humor sa ER . Dati nga, yung nasa ng ER ako .
kung hindi busy yung isang nurse namin na andun, yung parang pinakakalog dun, namamasahan na ng ng saline eh. Yung mga empty na saline, lalagay niya ng tubig yun eh. Tapos mamamasa eh. Tsaka cool yung manager namin noon. Talagang sabi niya, mag-enjoy lang kayo magtrabaho. Ganyan. Sobra naman mag-enjoy. Lahat kami, ang gugulo namin doon. Well, nami-miss ko rin talaga magtrabaho sa ER. Kung sila pa rin mga katrabaho ko, yung mga dati kong ka-work. Kasi na-establish na namin yung yung parang automatic response kasi, parang yung teamwork nyo. Alam nyo na yung Oy, shout out kay RNAJ Chris. Bro, kung nanonood ka dito, shout out sa inyo. And then guys, kung hindi nyo kilala tong si RNAJ, puntahan nyo yung channel niya. Nagvo-vlog din siya about nursing journey. Pinoy nursing journey dito sa Amerika. Alam ko nasa Florida siya. So maganda rin yung mga content niya. Sinishare niya yung yung mga struggles din dito sa Amerika. Which is lahat tayong mga Pinoy nurses na experience yun. Hindi po kinasa Amerika na tayo steady na yung buhay dito. Of course, may mga pagdadaanan pa rin tayo. Hindi pa tapos ang biyahe sa buhay. Ganun talaga eh. Hindi naman pagdating mo dito after na ito, langit na eh. Hindi naman ganun eh. Ron Caleb Balbaladejo. Sabi niya, "Hi Sir Marbs, NLE tips po, taking po ako this November." Mag-ano ka parang, local boards ka pa lang. Mag-aral. Yun lang masasabi ko. Guys, hindi ako perfectong yung NLE, yun, nakarami nga ako sa NLE bago ako nakapasa eh. Nakatatlo ako guys, dati. Local boards nun. Dati nagre-review ako review center 2 beses. Hindi ako nakapasa. Tapos yung third time ko, which is hindi na ako nag-review center, self-review na lang. Actually, hindi nga ako talaga nag-aral-aral pa nun eh. Yung huli na lang eh. Yung parang ilang araw, parang yung papalapit na yung exam eh. Saka na lang ako nag-aaral eh. Ng konti. Practice questions. Yun. Doon pa ako pumasa. Kasi ganito ang tip ko na lang dito mag-practice question ka. Sabayan mo ng aral. Ako, ang tip ko sa'yo, ganito, magsagot ka ng mga practice questions. Manghiram ka ng mga kaibigan mo na may mga reviewer nun, tapos may mga practice exams sila. Subukan mo sagutan yun. Kapag parang medyo, duda ka sa mga sagot mo, umali ka dun, aralin mo. Tapos dun mo buksan yung topic. Ako nagganong kasi nag-work sa akin. Pwede naman yung traditional na mag-aral ka muna ng mga systems. Mga alam niyo yun. Mag-aral ka muna bago ako magsagot ng exam. Kaso, kadalasan kahit naman, alam mo yun, mag-aral ka, biglang may aatake na questions na parang hindi ka familiar. Minsan yung mga ganun, kailangan may test-taking strategy ka eh. Yung may mga keywords dun na parang dapat hanapin mo yung maling sagot dito. Yun, except, mga ganun. But, yung mga ganun, but, one, mga ganun. Dapat maling sagot. Ang mahirap dyan, yung mga select all that applies, mga ganun. Magagamit mo yung technique na yan sa pag mag-NCLEX ka naman. So yun lang naman. Thank you guys for watching. Kung nakaabot ka dito, sana nag-enjoy kayo sa mga pagbasa-basa natin ng mga nagko-comment dito. And of course, hindi naman nagtatapos yan dyan. Comment lang kayo dito guys. Babasahin ulit natin yan. Okay?
Kasi kaya ako sinishare sa inyo yung mga comment din ng iba para may matutunan din tayo sa kanila. Yan. Sa inyo rin naman ako natututo eh. Minsan may topic din ako na naka-come up dahil sa mga comments nyo, mga suggestions nyo. So, sana, stay tuned pa rin kayo dito, guys. Thank you for following our adventures dito sa Amerika. Marami pa to. Malay nyo, di ba? Malay nyo. Tingnan natin, baka lumipat akong unit. Ilan sa inyo, comment nga kayo dito. Sa tingin nyo ba, lilipat ako ng unit? Ako, hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam eh. Naalala ko yung sinabi ni Nurse Roland. Sila Guzman family. Try ko yung yung dialysis. Actually, gusto ko talaga eh. Gusto ko like try eh. Hindi ako sa naghahanap ng mas madaling trabaho. Naghahanap ako ng mas routine na yung trabaho. Para mas ma-focus ko yung outside work life. Hindi yung parang kasi nasa ER ako noon eh. Kahit day off ko, naiisip ko pa rin yung mga nangyari. Naiisip ko rin, nai-stress ako na, ay, papasok na naman ako sa ganito, bakbakan na naman. Yun. So yun, maraming salamat guys, and dito na lang muna. See you guys on our next video.